Hello po, good morning po sa inyo guys. Meron lang po akong gustong i-share sa inyo para baka sakali po makatulong ako sa inyo sa ganitong paraan. Para kung sakali dumating ang araw na gusto nyo rin pong lumapit sa DSWD, alam nyo na po yung mga dapat ninyong gawin para makaiwas po sa mga hassle sa paglakad-lakad, kasi syempre mahal po ang pamasahe, tapos kung abutin pa kayo ng gutom, magsayang po yung gastos ninyo kung kulang-kulang po yung mga requirements na dadalhin ninyo. So ako po guys, bilang bago po ako magsimula, gusto ko lang pong malaman ninyo o ipaalam sa inyo na kaya po ako lumapit sa DSWD kahit na po nung una po ay talagang nahihiya ako. Matagal ko na po naririnig tong DSWD na tumutulong po para sa mga nangangailangan. So ako nung una po, hindi po ako makapunta sa DSWD kasi ang thinking ko po dati, ang lumalapit lang po o ang allowed lang po na lumapit sa DSWD ay yung talaga pong mga wala po talaga. Syempre po, alam ko naman po na may trabaho po ang asawa ko. At nung una po kasi talaga, kaya naman po talagang tustusan po yung gamutan ng asawa ko. Kaso po, habang tumatagal po, at ngayon po nasa stage po kami siya na ang mga gamot niya po is pamahal na po ng pamahal, kasi po nadadagdagan po yung mga nire-reseta sa kanya. So kung ang sakit po kasi, para sa kaalaman niyo din po, ang sakit po kasi ng asawa ko ay CKD, chronic kidney disease. So siguro po yung iba maintindihan po yon na kapag may ganong sakit, medyo yun nga po, sabi nga ni Dr. Ong, medyo yun ay kailangan lang alaga sa gamot. At pagka usually po yata pagka ganun, very common po sa ganung pasyente na marami na pong mga complications po. So meron po siyang problema sa liver, mataas na po yung kanyang creatinine, plus 2 po yung protein, tapos parang meron din po siyang problema sa prostate, etc. po. So kaya imagine po na talagang marami po siyang gamot na kaya yun po, kailangan namin lumapit na po talaga sa DSWD. So yun nga po, yung reseta po ng doktor sa asawa ko is nung pinakompute po namin sa Mercury, ang total po niya ay 34,000. So 34,000 ngayon lang po yun. Tapos sa susunod nun, after ng check-up, hopefully mabawasan po yung gamot. Pero usually po talagang madami po siyang gamot na talagang nung hindi pa po kami lumalapit sa DSWD, talagang talagang ginagawan po namin ng paraan. So kaya lang yun nga po, ramdam na po talaga na sobrang short na po sa budget. Halos talagang affected na rin po yung mga panggastos namin. So kaya kailangan na po talaga rin namin lumapit sa DSWD. So yun, kaya kahit na kinakabahan ako nung una, binigyan naman po ako ng assurance ng pinsan ko na once na lumapit ako sa DSWD, matutulungan din po nila ako. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Doon na po tayo sa mga requirements po. So, ang una pong dapat ninyong ihanda ay yung medical certificate po. Kailangan po original at saka photocopy po. In-advise po sa akin sa DSWD Alabang na kapag sa susunod po na check-up,
Pag humingi po ng medical certificate, true certified copy na din po. Mga 3 o 4 na, mga 3 copy, ganyan. Mga 3 copy kung may iba pa pong hihingian ng tulong. Next po ay yung original po na reseta ng doktor at saka yung photocopy po nun. Dadalhin niyo po yun sa drugstore. Pero ako po kasi, kami po sa Mercury Drugstore po kami nagpa-compute. Bali, iiwan nyo po doon yung photocopy para ma-compute po nila. Basta kailangan po dala nyo yung original sa Mercury, tsaka yung photocopy. Tapos iiwan nyo doon yung photocopy. Tapos sasabihan po kayo na balikan or tatawagan kayo, sasabihin nila. Pero kung ako sa inyo, huwag nyo nang hintayin yung tawag nila. Siguro pag nakaisang araw na or 2 days na walang tawag, kayo na lang po mag-follow up, pumunta po kayo ng personal doon. Kasi ganun po yung ginawa namin. Kasi mga parang naka 3 days na yata or 4 days, wala pa pong natawag. Yung pala okay na po. So, pinuntahan na lang ng asawa ko. So, sunod po yung hingi po kayo ng barangay indigency. Yung sa barangay indigency po, kailangan po magdala po kayo ng valid ID sa pag-request po ng barangay indigency. At doon po, papasulat niyo po na for medical assistance. Tapos, nakapangalan po sa kliyente. At saka, i-request niya, hingi na rin po kayo ng barangay indigency para doon po sa mag-aasikaso, para sigurado lang po. Tapos, hingi na po kayo na siguro kahit tag-3 kopya po, para tag-3 kopya para sa kliyente at para po sa mag-aasikaso. Libre lang naman po yun para sigurado lang din po. Tapos, sunod po, authorization letter. Ipaserox nyo na rin po yun ng 3 o 4 or 5 para kung mayroon pa po kayong ibang mahihingian ng tulong. Maghanda po kayo ng 2 valid ID para po sa kliyente at ganun din po sa mag-aasikaso po. Tag-2 po kayo ng valid ID, ipapa-photocopy nyo po yan. Separate po yun. Yung isang bond paper po, 2 valid ID po ng kliyente. Tapos sa isang bond paper po, 2 valid ID po ng mag-aasikaso with 3 signatures po, black ink po ang gagamitin ninyo, black ball pen. Tapos po sunod, ipapaserox niyo po yun. Magpaserox na po kayo ng mga 3 o 4 o 5. Mas maganda po yung ganun para pag sama-samahin niyo po yun sa envelope, sa plastic envelope, para kung umulan man, at least safe po yung mga requirements po ninyo, hindi mababasa kung umulan man. So, yun po, meron na po tayong medical certificate, reseta ng doktor, computation ng mga gamot sa drugstore, barangay indigency na nakapangalan sa kliyente at saka sa mag-aasikaso po. Tapos, valid ID, 2 valid ID, magkabukod po, magkasama po yung yung 2 valid ID ng kliyente doon po sa isang bond paper with signatures po, 3 signatures. Ganon din po sa mag-aasikaso, 2 valid ID din po with 3 signatures, black ink po, black ball pen po ang gagamitin niyo. Tapos sunod po, authorization letter. So pag kumpleto na po yan, i-stapler niyo po. Ibukod nyo lang po yung mga original copy. Pati po yung ibukod nyo lang po yung mga original po. Pati po yung 2 valid ID na original po galing sa kliyente, at saka po yung 2 valid ID po ng mag-aasikaso. Dapat dala nyo po para sigurado lang po. Magpa-photocopy na po kayo ng mga 3 o 4 na kopya para hindi na po kayo mapagod. Para pagdating po doon, hindi na po kayo maghahanap kung saan po magpapaserox. Doon pa lang po sa inyo, magpa-Xerox na po kayo. Tapos po noon, pagka okay na po lahat, ready na lahat, magdala po kayo ng tubig at saka biskwit para kung di kayo magutom. Tapos advice ko rin po, mas maganda po kung maaga po kayong pupunta doon para po maaga rin po kayong matapos. Konti pa ang tao kapag maaga kayo nagpunta.
So, pagpasok niyo po sa munisipyo, lalo kung sa amin po, ito po ay, yung sinishare ko po ay dito po sa amin. Hindi ko po alam ang sistema po sa ibang bayan. So, sa bayan po namin, pagpasok ko po sa munisipyo namin, meron po doon na sa bandang kanan po, meron po doon desk para po sa pagkuha po ng action slip. Humingi po kayo ng action slip para po sa social case study at saka po yung isa po para po sa financial assistance. Tapos po nun, pasok po kayo doon, ituturo naman, i-guide naman po kayo kung saan po kayo pupunta. Meron po doon mag-aasikaso, mabilis lang naman po ang proseso at mababait naman po yung mga mag-a-assist po sa atin. So, pagdating po doon, isasubmit lang po natin yung mga requirements po. Tapos, may fill upan po na maliit na form para po sa pagkakilanlan doon po sa kliyente po at yung relasyon po sa pasyente. So, pagkatapos po ng mga ilang minuto lang po, iaabot na rin po sa inyo yung kanilang tulong. So, may pipirmahan kayo doon, tapos ibibigay na po sa inyo agad-agad yung cash po. Sunod po noon, hintayin niyo po yung para sa sunod po doon na hintayin niyo po yung sa social study case. Tapos po nang bibigyan po kayo doon ng papel na ipapasa nyo naman po sa alagang len. Ituturo naman po sa inyo kung saan po kayo dapat pumunta. Sunod po daw, sabihin nyo na rin po sa kanila na balak nyo pong humingi din po ng tulong kay Govramil po. So, bibigyan po kayo nila ng papel para po makalapit po tayo kay Govramil po. Tapos po nun, ang sasabihin po doon, yung ibibigay po na para kay Alagang Len at para po kay Govramil, kailangan po yun lahat ay naka-photocopy po. So, pagkatapos po nun, alis na po kayo, pupunta naman po sunod sa opisina po ng Alagang Len po. Tapos pagdating po sa Alagang Len, sasubmit nyo lang din po lahat ng mga requirements po ulit. Same lang din po ng requirements po na inilapit po natin sa munisipyo. Ganon din po yung ipapasa po natin sa Alagang Len. Kasama nga lang po yung 2 pages po na inabot nila sa munisipyo na ibibigay po sa Alagang Len. Sunod po nun, bibigyan po kayo ng guaranteed letter po para po sa paglapit po sa DSWD sa Alabang. Pagkatapos po nun, pagpunta nyo po sa Alabang, kailangan po dala nyo rin po ulit same requirements po ulit. Kung ano po yung mga sinubmit po ninyo sa munisipyo, ganun pa din po yung isasubmit nyo po sa DSWD Alabang. Yung guaranteed letter po na galing sa Alagang Len, yun po ang kasama ng mga requirements po, same ng requirements na pinasa po sa munisipyo. So, yun po. Pagkatapos noon, pipila lang po kayo sa may step 1, may step 2, and then step 3. Ganun lang naman po kabilis. Pero syempre nga po, minsan, sa dami po ng humihingi ng tulong, pagdating po sa DSWD Alabang, mabilis lang po yung proseso. Yun nga lang po, sa dami po ng humihingi ng tulong, hahaba po yung oras ng pag-iintay ninyo. Minsan naabutin po kayo ng tanghali. Kung alas 8 kayo nagpunta doon, minsan naabutin pa kayo ng tanghali or lampas pa po. Minsan kami inabot kami ng alauna ng hapon. So, okay lang naman po. So, may natanggap din naman po tayo na tulong po sa kanila. Depende po daw kasi yan sa case po. Meron po akong nakita na nakatanggap po ng 1,500, meron pong 2,000, may 2,500, may 4,000, may 5,000. So, yun po. Ako naman po ay nakatanggap po ng 3,000. Okay na rin po. Pinagpapasalamat ko po yan sa Diyos. Tapos sa munisipyo, nakatanggap po ako ng 2,000. So, okay na po yun. Yun po ay pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung iba po sinasabi, ay, 2,000 lang. Ay, 3,000 lang. Tapos, okay, ako, lahat po ng bagay, pagpapasalamat ko po yan sa Diyos. Malaking bagay na po yan. Yung 5,000 na po yan, ay makakabawas na po yan sa problema. Diba?
yan po ay dapat natin ipagpasalamat sa Diyos at sa nagbigay po ng tulong. Kaya maraming salamat po sa aming mayor, ganun din po kay Kong Len, at saka sa iba pa po, sa DSWD po, at sa kay Govramil po. Kahit hindi pa po ako nakakahingi ng tulong, actually sa Webes pa po kami pupunta doon kay Govramil. Pero for sure po, sabi naman po ng pinsan ko, tiyak na makakahingi din po kami ng tulong doon. Abangan nyo na lang po sa susunod kong vlog kung ako po ay nakahingi ng tulong kay Govramil. Yun lang po, sana po nakatulong po ako sa inyo. Ang advice ko lang din po kung paano palagi pong ina-advise sa akin ng ate ko na wag puro negatibo, wag yung puro takot at pangamba. Umaksyon din kapag may problema ka, wag kang mahiyang humingi ng tulong. So yun, so salamat po sa Panginoon at sa mga tao na ginamit para po matugunan ang aking problema po. So, yun lang po. Salamat po sa time.